Kamusta mga ka-full court? Isang kontrobersyal na trade proposal ang lumutang ngayon kung saan posibleng ipadala ng Los Angeles Lakers si Austin Reeves at Jared Vanderbilt papunta sa Dallas Mavericks kapalit nina Klay Thompson at Daniel Gafford. Ito ay ayon mismo sa ulat ni Greg Swartz ng Bleacher Report. Magandang tanong ngayon, dapat bang itulak ng Lakers ang ganitong trade? Sulit ba ang pagkuha kay Klay Thompson at Daniel Gafford kapalit ng dalawa sa kanilang mahahalagang piraso? Talakayin natin yan sa video na ito. Ayon sa Bleacher Report, may posibilidad na palakasin ng Lakers ang kanilang outside shooting sa pamamagitan ng pagkuha kay Klay Thompson, isang 5-time NBA All-Star na kilala sa kanyang elite 3-point shooting at championship experience. Sa kasalukuyan, si Thompson ay nag-a-average ng 14 points, 3 rebounds, at may 40% shooting mula sa 3-point line sa halos 8 attempts per game. Bagamat bumaba na ang kanyang scoring output kumpara sa kanyang prime years, napatunayan na ni Klay na isa pa rin siyang asset pagdating sa spacing at clutch moments. Bukod kay Thompson, makukuha rin ng Lakers si Daniel Gafford, isang defensive-minded center na makakatulong sa interior defense ng Lakers. Sa kasalukuyan, si Gafford ay kilala sa kanyang rim protection at energy sa ilalim ng basket, bagay na kulang ngayon sa Lakers lalo na't limitado ang kontribusyon ni Jaxson Hayes sa kanilang frontcourt rotation. Kapalit naman ng dalawang ito, posibleng magpaalam ang Lakers kay Austin Reeves, isa sa kanilang rising stars na mahalaga sa kanilang backcourt rotation, at kay Jared Vanderbilt, na isa sa pinakamahuhusay nilang perimeter defenders. Kung susuriin, mukhang may parehong upside at downside ang trade proposal na ito para sa Lakers. Unang punto, kung pag-uusapan ng instant impact, malaking bagay ang maibibigay ni Klay Thompson. Ang kanyang shooting ability ay posibleng makapagbukas ng mas maraming scoring opportunities para kay LeBron James, Luka at sa iba pang Lakers scorers. Malaki rin ang maitutulong ng kanyang championship experience, lalo na sa mga crucial moments sa playoffs. Pangalawang punto, si Daniel Gafford naman ay makakatulong sa depensa, lalo na sa ilalim ng basket. Alam naman natin na isa sa pinakamalaking problema ng Lakers ngayong season ay ang kanilang kahinaan sa paint defense. Sa kawalan ng consistent na performance mula kay Jaxson Hayes, magiging malaking tulong si Gafford bilang shot blocker at rebounder. Ngunit may malaking downside din ito. Una, mawawala sa Lakers si Austin Reeves, isang batang manlalaro na patuloy na nagpapakita ng pag-unlad. Sa kanyang husay sa scoring, playmaking, at perimeter defense, malaki na ang naitutulong ni Reeves sa Lakers at marami pang potential na mahahasa sa kanyang laro. Kung bitawan siya ng Lakers, maaaring mawala rin ang isa sa mga pinakamahalagang piraso ng kanilang future core. Ikalawa, si Jared Vanderbilt ay isa sa pinakamahalagang defenders ng Lakers. Kilala siya sa kanyang hustle plays, defensive versatility, at kakayahang bantayan ang iba't ibang posisyon. Kung mawawala siya, malaki ang magiging butas sa wing defense ng Lakers, isang aspeto na crucial lalo na sa playoffs. Ikatlong punto, hindi rin natin dapat kalimutan na si Klay Thompson ay 35 years old na. Bagamat elite shooter pa rin siya, hindi na siya kasing explosive tulad ng dati. May tanong din kung magiging consistent ba siya sa pag-perform sa ilalim ng pressure ngayong wala na siya sa prime years ng kanyang career. Kung gusto ng Lakers na mag-focus sa win now mode, maaaring may katuturan ang trade na ito dahil makakakuha sila ng isang veterano na may championship DNA at isang solid defensive big man. Pero kung mas pinahahalagahan ng Lakers ang kanilang future core, maaaring mas makabubuting manatili sila kay Austin Reeves at Jared Vanderbilt, lalo na't may mataas pa silang potensyal na maging key players para sa Lakers sa mga susunod na taon. Ano sa tingin nyo mga ka-full court? Dapat bang isugal ng Lakers si Austin Reeves at Jared Vanderbilt para kay Klay Thompson at Daniel Gafford? Magbibigay ba ito ng instant impact o mas magiging pabigat sa hinaharap? E-comment na yan sa ibaba at pag-usapan natin. Huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, at i-hit ang notification bell para sa iba pang maiinit na balita at analysis tungkol sa Los Angeles Lakers. Maraming salamat sa inyong suporta, mga ka-full court.